Kapag narinig mo ang salitang Viking, malamang na naiisip mo ang mga mababangis na mandirigma na nanloloob at nang aagaw ng kayamanan. Pero paano kung sabihin kong marami sa mga alam natin tungkol sa kanila ay mali? Alam mo bang nakarating sila sa Amerika bago pa si Columbus, nakipagkalakalan hanggang Baghdad at tumulong sa pagbuo ng ilang sikat na lungsod sa Europa? Sa video na ito, aalamin natin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa mga Viking na maaring magpabago sa lahat ng iniisip mo tungkol sa kanila. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. They discovered North America 500 years before Columbus. Sa loob ng maraming siglo, itinuro sa mga paaralan na si Christopher Columbus ang unang European na nakarating sa Amerika noong 1492. Ngunit ayon sa modernong ebidensya, hindi ito ganap na tama. Mahigit 500 taon bago pa man tumawid si Columbus sa Atlantic Ocean, may isa ng grupo ng mga mandaragat na nakarating sa baybayin ng North America. Sila ay mga Viking mula sa Scandinavia. Bandang taong 1000 AD, isang Norse explorer na kilala bilang Leif Erikson ang naglayag mula Greenland patungong kanluran. Matapos ang isang mahirap at mapanganib na paglalakbay sa North Atlantic, nakarating sila sa isang lupain na tinawag nilang Vinland. Ayon sa mga sinaunang salaysay, pinangalanan nila ito dahil sa mga ligaw na prutas at berry na kanilang natagpuan doon. Sa loob ng maraming siglo, ang kwentong ito ay nakasulat lamang sa dalawang Icelandic sagas, ang Saga of the Greenlanders at ang Saga of Eric the Red. Dahil walang pisikal na ebidensya noon, marami ang naniwalang isa lamang itong alamat. Nagbago ang lahat noong 1960 nang matuklasan ni Norwegian explorer Helge Ingstad at archaeologist Anstein Ingstad ang mga labi ng isang Viking settlement sa Lands o Meadows sa Newfoundland, Canada. Natagpuan nila roon ang mga pundasyon ng 8 gusali na may parehong disenyo ng mga Viking settlement sa Greenland. Nakakita rin sila ng forge para sa paggawa ng bakal, mga kagamitan, at iba pang artifact na malinaw na Norse ang pinagmulan. Nang suriin ng mga materyales gamit ang radiocarbon dating, lumabas na ang settlement ay itinayo bandang taong 1000 AD, eksaktong panahon na inilalarawan sa mga Viking sagas. Ito ang kauna-unahang napatunayang European settlement sa North America. Bagamat tila pansamantala lamang ang kanilang pananatili at hindi naging permanenteng kolonya, sapat na ito upang baguhin ang ating pag-unawa sa kasaysayan. Ipinakita nito na ang mga Viking ay hindi lamang mga mandirigma at mananalakay. Sila rin ay mahuhusay na navigator na nakatawid sa isa sa pinakamapanganib na karagatan sa mundo gamit lamang ang kanilang kaalaman sa mga bituin, hangin at talon. Habang marami sa Europa ang halos walang alam tungkol sa kabilang panig ng Atlantic, ang mga Viking ay nakarating na roon, nagtayo ng mga bahay at nagsimula ng eksplorasyon. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Christopher Columbus bilang unang European na nakarating sa Amerika, tandaan na 5 siglo bago pa man siya ipinanganak, may mga Viking nang naglalakad sa baybayin ng North America. The Vikings were obsessively clean. Kapag naririnig natin ang salitang Viking, madalas nating naiisip ang mga mandirigmang may magulong buhok, maruming balbas, at katawan na puno ng putik pagkatapos ng labanan. Ngunit ang nakakagulat, kabaligtaran nito ang ipinapakita ng ebidensya. Sa katunayan, kung ikukumpara sa karamihan ng medieval Europe, ang mga Viking ay kabilang sa pinakamalilinis at pinakamapag-ingat sa kanilang personal na kalinisan. Sa iba't ibang archaeological excavations sa Scandinavia, Britain at Iceland, paulit-ulit na natatagpuan sa mga libingan ng Viking ang mga grooming kit. Kabilang dito ang mga suklay na yari sa buto o sungay ng hayop. Napakaraming suklay ang natuklasan sa mga Viking sites, kaya naniniwala ang mga archaeologists na halos bawat nasa hustong gulang na Viking ay may sariling suklay. Hindi lamang ito nakabatay sa mga artifact, may mga nakasulat ding record mula sa kanilang mga kalaban. Isa sa mga pinakatanyag ay mula sa English monk na si John of Wallingford noong 13th century. Nagreklamo siya na ang mga Viking sa England ay regular na naliligo, araw-araw nagsusuklay ng buhok, madalas magpalit ng damit at masyadong maayos manamit. Ayon sa kanya, dahil sa kanilang kalinisan at kaayusan, maraming English women ang naakit sa mga Viking kaysa sa mga lokal na lalaki. Mayroon pa ngang espesyal na araw para sa paliligo. Sa Old Norse language, ang salitang pinagmula ng Saturday sa ilang Scandinavian languages ay nangangahulugang washing day o araw ng paghuhugas. Ito ang posibleng dahilan kung bakit maraming medieval writers ang naglalarawan sa mga Viking bilang matatangkad at mapuputing blonde.
Ngunit ang mga natuklasan ng modernong archaeology ay nagpapakita ng ibang kwento. Sa maraming aspeto, mas malinis pa ang mga Viking kaysa sa karamihan ng kanilang mga kapitbahay sa Europa. Viking women could own property, divorce, and run business. Sa Scandinavia noong Viking Age, ang mga kababaihan ay may mas mataas na antas ng kalayaan kumpara sa karamihan ng kanilang mga kasabayan sa Europa. Ayon sa mga sinaunang batas mula sa Norway, Denmark at Iceland, maari silang magmana ng ari-arian, magmay-ari ng lupa, at magpatakbo ng negosyo sa kanilang sariling pangalan. Isa sa pinakakahangahangang karapatang mayroon sila ay ang divorce. Kung ang isang babae ay nakararanas ng pagmamaltrato o hindi na nais manatili sa kanyang kasal, maari niyang ideklara ang kanyang intensyon na makipaghiwalay sa harap ng mga saksi. Pagkatapos nito, maaari niyang bawiin ang kanyang dote at muling mamuhay bilang isang independent woman. Sa maraming bahagi ng Europa, aabutin pa ng daan-daang taon bago magkaroon ng ganitong uri ng karapatan ng mga kababaihan. Makikita rin ang kanilang katayuan sa isang simpleng bagay, mga susi. Ang mga may bahay na Viking ay madalas magsuot ng mga susi sa kanilang dibdib bilang bahagi ng kanilang kasuotan. Hindi ito simpleng dekorasyon. Simbolo ito ng kanilang autoridad sa tahanan, mga imbakan ng pagkain at kayamanan ng pamilya. At dahil madalas maglayag ang mga Viking ng ilang buwan o kahit ilang taon patungo sa mga lugar gaya ng Iceland, Greenland at iba pang malalayong lupain, ang mga asawang babae ang naiiwan upang pamahalaan ang buong sambahayan. Mayroon ding ebidensyang nagpapakita na ang ilang kababaihan ay maaring may papel sa pakikidigma. Isa sa pinakatanyag na halimbawa ay ang Birka Warrior Grave sa Sweden. Mahigit isang siglo itong pinaniwala ang libingan ng isang lalaking mandirigma dahil sa dami ng armas at kagamitang militar na natagpuan dito. Ngunit noong 2017, ipinakita ng DNA analysis na ang taong nakalibing ay biologically female. Bagamat patuloy pa ring pinagdedebatehan ng mga historian kung siya ba ay aktual na mandirigma o isang mataas na ranggong leader lamang, ipinapakita nito na may mga kababaihang nauugnay sa kapangyarihang militar sa lipunang Viking. Sa panahong karamihan ng Europa ay nililimitahan ang papel ng mga babae. Ang mga Viking ay nagbibigay sa kanila ng mga karapatang bihirang makita noong Middle Ages. Bluetooth is named after a Viking king. Araw-araw nating ginagamit ang Bluetooth upang i-connect ang ating mga cellphone, earbuds, speakers, kotse, at iba pang kagamitan. Ngunit kakaunti lamang ang nakaaalam na ang pangalang Bluetooth ay nagmula sa isang tunay na Viking king na nabuhay mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Ang kanyang pangalan ay Harald Gormson, isang hari ng Denmark noong 10th century. Mas kilala siya sa kanyang palayaw na Harald Bluetooth. Ayon sa mga historian, ang palayaw na ito ay maaring nagmula sa isang ngiping maitim o may kulay asul-itim dahil sa pagkabulok o pinsala. Ngunit hindi ang kanyang ngipin ang dahilan kung bakit siya naging tanyag sa kasaysayan. Si Harald Bluetooth ay kilala bilang hari na nagbuklod sa iba't ibang tribo at kaharian ng Denmark at tumulong din sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa rehiyon. Makalipas ang 1,000 taon, noong dekada 1990, may grupo ng mga engineer mula sa Ericsson, Intel na naghahanap ng paraan upang makapag-usap ang iba't ibang electronic devices gamit ang isang wireless standard. Sa panahong iyon, maraming magkakaibang communication protocols ang ginagamit ng iba't ibang kumpanya, kaya napakahirap pag-isahin ng mga ito. Isa sa mga engineer na si Jim Kardach ay nagbabasa ng nobelang tungkol sa mga Viking na tinatawag na The Longships. Habang pinag-uusapan nila ang proyekto, iminungkahin niyang gamitin muna bilang codename ang pangalang Bluetooth bilang parangal kay Harald Bluetooth. Dahil tulad ng hari, layunin din ng teknolohiyang ito na pag-isahin ng magkakaibang grupo. Ang codename ay pansamantala lamang sana. Ngunit kalaunan, nagustuhan ito ng lahat at tuluyan ng naging opisyal na pangalan ng teknolohiya. Mas nakakagulat pa ang logo ng Bluetooth. Ang simbolong nakikita natin sa bilyon-bilyong device sa buong mundo ay hindi basta modernong disenyo. Ito ay kombinasyon ng dalawang sinaunang Viking runes na kumakatawan sa mga titik H at B, ang initials ni Harald Bluetooth. Pinagsama ang mga rune na ito upang mabuo ang simbolong ginagamit natin hanggang ngayon. Vikings kept polar bears as diplomatic gifts. Sa Viking world, ang isang bihirang hayop ay hindi lamang alagang hayop. Isa itong simbolo ng kapangyarihan, kayamanan at prestihiyo. Walang mas mahalaga rito kaysa sa polar bear. Matapos kolonisahin ng mga Viking ang Greenland noong bandang 985 AD, nagkaroon sila ng direktang access sa Arctic. Dito nila nahuhuli ang mga batang polar bear na kalaunan ay dinadala sa Europa bilang regalo para sa mga makapangyarihang pinuno. Isipin mo ang hirap ng prosesong ito. Kailangan munang hulihin ng isang mabangis na hayop sa yelong kapaligiran ng Greenland.
Pagkatapos ay kailangan itong buhay na isakay sa isang kahoy na barko at dalhin ng mahigit 1,000 milya sa ilan sa pinakamabagsik na karagatan sa mundo. Hindi lamang ito nangangailangan ng tapang, kundi ng pambihirang kakayahan sa paglalayag. May mga tala mula sa Middle Ages na nagpapakitang ang mga polar bear ay ipinadala sa mga hari ng England, sa mga maharlika ng Scandinavia at maging sa mga emperador ng Europa. Ngunit kung mahalaga ang polar bear, mas mahal pa minsan ang isang ibon. Isa sa pinakamahalagang produkto ng Viking trade ay ang gyrfalcon. Ito ang pinakamalaki at pinakamalakas na uri ng falcon sa mundo. Sa Middle Ages, ang falconry ay isa sa pinakaprestihiyosong libangan ng mga hari at aristokrata. Ang pagkakaroon ng isang gyrfalcon ay tanda ng napakataas na katayuan sa lipunan. Dahil dito, ang mga puting gyrfalcon mula Iceland at Greenland ay nagkakahalaga ng napakalaking halaga. May mga ulat pa na nagsasabing ang ilan sa mga ito ay mas mahal pa kaysa sa kanilang timbang sa ginto. Mula sa malamig na Arctic, ang mga hayop na ito ay ipinapadala sa mga korte ng Europa, Byzantium, at maging sa mga lungsod ng gitnang silangan tulad ng Baghdad at Cairo. Ipinapakita nito kung gaano kalawak ang saklaw ng Viking trade network. Habang iniisip ng marami na ang mga Viking ay simpleng mga pirata lamang sa hilagang Europa, ang totoo ay bahagi sila ng isang napakalaking pandaigdigang sistema ng kalakalan. Ang isang batang polar bear na nahuli sa Greenland ay maaaring makarating sa isang palasyo sa Egypt sa loob lamang ng ilang buwan. Viking ship funerals. Kung may isang imahe na halos lahat ay iniuugnay sa mga Viking, ito ay ang isang mahabang barkong nasusunog habang lumulutang sa dagat. Sa loob nito ay nakahiga ang katawan ng isang mandirigma, napapalibutan ng kanyang mga armas, kayamanan at mga bagay na mahalaga sa kanya habang nabubuhay pa. Karaniwan itong nakikita sa mga pelikula at serye, kaya maraming tao ang nag-aakalang isa lamang itong alamat o katang-isip ng Hollywood. Pero ang nakakagulat, may katotohanan sa likod ng imaheng ito. Naniniwala sila na ang mga namatay ay magpapatuloy sa kabilang buhay, kaya mahalagang ihanda sila para sa paglalakbay na iyon. At dahil ang barko ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay bilang mga mandaragat at manlalakbay, naging sentro rin ito ng kanilang mga ritual sa paglilibing. Isa sa pinakamahalagang paglalarawan ng isang Viking funeral ay nagmula sa Arab diplomat na si Ahmad ibn Fadlan. Noong taong 921 AD, nakatagpo niya ang mga Rus Vikings sa pampang ng Volga River sa kasalukuyang Russia. Nasaksihan niya ang libing ng isang mataas na ranggong pinuno at isinulat niya ang bawat detalye. Ayon sa kanyang salaysay, inilagay ang katawan ng pinuno sa isang barkong hinila papunta sa lupa. Binihisan ito ng mamahaling kasuotan at pinalibutan ng mga espada, kalasag, pagkain, inumin at iba't ibang kayamanan. Sa loob ng ilang araw nagsagawa sila ng mga ritual bilang paghahanda sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Pagkatapos nito sinunog ang buong barko kasama ang lahat ng nasa loob nito. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng Viking funeral ay ganito. Sa katunayan, mas karaniwan ang paglibing sa barko kaysa ang pagsusunog nito sa dagat. Maraming Viking ang inililibing sa loob ng barko na pagkatapos ay tinatakpan ng lupa upang makabuo ng malaking burial mound. Isa sa pinakasikat na halimbawa nito ay ang Oseberg Ship Burial sa Norway. Nang mahukay ito ng mga archaeologists, natagpuan nila ang isang napakagandang Viking ship na halos buo pa rin matapos ang mahigit 1,000 taon. Sa loob nito ay may 2 babae, mga karwahe, kama, kasangkapan sa bahay, mamahaling tela, at mga labi ng maraming hayop kabilang ang mga kabayo at aso. Isa pang kahangahangang halimbawa, ang Gokstad Ship Burial. Dito naman natagpuan ang labi ng isang mataas na ranggong lalaki kasama ang isang malaking barko at hayop na pinaniniwala ang sasama sa kanya sa kabilang buhay. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga para sa mga Viking ang kanilang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. The Vikings reached Baghdad and the Islamic world. Hindi lahat ng Viking ay tumingin sa kanluran. Marami sa kanila ang naglakbay patungkong silangan hanggang sa ilan sa pinakamayayaman at pinaka-advanced na lungsod ng medieval world. Kasama rito ang Constantinople at maging ang Baghdad, ang sentro ng Islamic Golden Age. Noong Viking Age, may grupo ng mga Norse trader na kilala bilang mga Rus. Mula sa pangalang ito, nagmula ang modernong pangalang Russia. Sa halip na dumaan sa karagatan, ginamit nila ang malalawak na ilog ng Eastern Europe bilang kanilang mga ruta ng paglalakbay. Mula sa Baltic Sea, naglalayag sila sa mga ilog ng kasalukuyang Russia at Ukraine hanggang makarating sa Black Sea, Caspian Sea at sa mga merkado ng Islamic world. Hindi madali ang paglalakbay na ito. Kapag may bahagi ng ilog na hindi madadaanan ng barko, kailangan nilang hilahin o buhatin ang kanilang mga sasakyang dagat sa lupa habang nagbabantay laban sa mga tulisan at mga mandirigma ng kapatagan. Ngunit sulit ang panganib.
Mula Scandinavia, nagdadala sila ng balahibo ng hayop, amber, pulot, pagkit at iba pang produkto. Kapalit nito ay tumatanggap sila ng pilak, seda, alahas, mamahaling tela at iba't ibang kalakal mula sa Byzantine at Islamic worlds. Isa sa pinakamalinaw na ebidensya nito ay ang libo-libong Arabic silver coins na natagpuan sa Scandinavia. Ang mga baryang ito ay mula sa mga lungsod tulad ng Baghdad, Samarkand at Tashkent na nagpapakitang konektado ang Viking trade network sa mga pamilihan ng Central Asia at Middle East. Sa loob ng mahigit 3 siglo, nagpatuloy ang ugnayang ito. Hindi lamang kalakal ang dumadaloy sa pagitan ng Scandinavia at Islamic world, kundi pati mga ideya, kaalaman at impluensya. Vikings founded Dublin, York, Kiev and Normandy. Di kilala ang mga Viking bilang mga mananakop na sumisira ng mga bayan at lungsod. Pero may isang bagay tungkol sa kanila na madalas nakakaligtaan. Hindi lamang sila sumira ng mga lungsod. Nagtayo rin sila ng ilan sa mga pinakamahalagang lungsod at kaharian sa Europa. Isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay ang Dublin. Ngayon ito ang kabisera ng Ireland. Ngunit nagsimula ito bilang isang Viking settlement noong 841 AD. Matapos ang ilang dekadang pananalakay sa Ireland, nagtayo ang mga Viking ng isang permanenteng base sa tabi ng ilog. Mula sa simpleng himpilang ito, unti-unting lumago ang Dublin hanggang maging isa sa pinakamahalagang lungsod sa rehiyon. Hanggang ngayon makikita pa rin ng mga archaeologist ang mga bakas ng orihinal na Viking settlement sa ilalim ng modernong lungsod. Ngunit hindi lamang Dublin ang kanilang naiwan. Noong 866 AD, sinakop ng mga Viking ang lungsod ng York sa England at pinalitan ang pangalan nito bilang Jorvik. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, naging mahalagang sentro ito ng kalakalan at politika. Sa loob ng halos isang siglo, naging kabisera ito ng isang Viking kingdom na kumukontrol sa malaking bahagi ng Hilagang England. Sa silangan naman, malaki rin ang naging impluensya ng mga Viking sa maagang kasaysayan ng Kiev at ng Rus State. Ang mga Rus na mga Viking trader at mandirigma ay naglakbay sa mga ilog ng Eastern Europe at naging bahagi ng pag-unlad ng rehiyon. Maging ang pangalang Russia ay pinaniniwalaang nagmula sa katawagang Rus. At pagkatapos ay mayroon tayong Normandy sa Hilagang France. Noong 911 AD, nakipagkasundo ang hari ng France sa Viking leader na si Rollo. Bilang kapalit ng pagtigil sa pananalakay at pagtatanggol sa baybayin, binigyan siya ng lupain na kalaunan ay tinawag na Normandy o Land of the Northmen. Sa paglipas ng panahon, naging makapangyarihan ang mga Norman. At noong 1066, ang inapo ni Rollo na si William the Conqueror ay tumawid sa England at nagwagi sa Battle of Hastings. Ang tagumpay na iyon ay tuluyang nagbago sa kasaysayan, batas at kultura ng England. Sa isang paraan, isa itong huling malaking tagumpay ng mga Viking kahit matagal na silang tumigil sa pagiging mga raider. Ang ilan sa mga pinakasikat na lungsod at kaharian sa Europa ay may bakas ng kanilang impluensya. Ang kanilang pamana ay hindi lamang makikita sa mga labanan, kundi sa mga lungsod na patuloy na umuunlad hanggang sa kasalukuyan. Sa loob ng maraming siglo, nakilala ang mga Viking bilang mga mababangis na mandirigma na nagdala ng takot sa iba't ibang bahagi ng Europa. Ngunit gaya ng nakita natin sa listahang ito, mas komplikado ang kanilang kwento kaysa sa karaniwang ipinapakita sa mga pelikula at alamat. Sila ay mga explorer na nakarating sa North America bago pa si Columbus. Mga mangangalakal na naglakbay hanggang Baghdad at Constantinople. Mga tagapagtatag ng mga lungsod na umiiral pa rin hanggang ngayon. At mga mandaragat na gumamit ng mga kahangahangang paraan ng paglalayag upang marating ang mga lugar na halos imposibleng puntahan noong kanilang panahon. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang Viking, huwag mo lamang isipin ang mga mandirigmang may palakol at longship. Isipin mo rin ang isang sibilisasyong naglakbay ng mas malayo, nakakita ng mas maraming mundo at nag-iwan ng mas malalim na marka sa kasaysayan kaysa sa inaakala ng karamihan.